So what is up mga ka-tech shop, no? For today's video mga ka-tech shop, we have here Realme C21Y. Customer reported nga ang issue is LCD, which is display issue. So nag-order tag new LCD mga ka-tech shop for this model. And then upon testing mga ka-tech shop, we discovered another issue. So ato ipakita later on mga ka-tech shop ang another issue. So don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Let's go. So pag-test nako sa phone mga tech shop, pag abot sa LCD, nabantayan ako nga ang charging niya mangita pa kag angle para mo detect ang charging. So most likely na problema ang charging port. So nagka-decide ko nga ilisan ang charging port kay based sa physical appearance sa charging port, murag gitaya na yun siya, hugaw na jud kayo siya. So mas mayo ilisa na lang nato. So ako siyang gi solda ni nagamit ko og microscope, digital microscope ani mga tech shop. And if you're interested to buy this kind of tool or all the tools that I've used on my repairs, just check the link on the description or the tag items, just in case you want to purchase these tools. So sa soldering station mga tech shop, akong giset to 40 degrees ang hot air para dali ra siya matanggal. Normally ana 300 to 350 kung magsolda kag motherboard. But since guba naman jud ang port ani, ako lang gi 400 para mas dali siya matanggal. Okay, and then I used flux or soldering flux para mas madali pag siya gatanggal mga tech shop. And then ginahinay na kog solda ang mga pins kung gatong mga tiil sa charging port.
Alright, so pag-test na to sa charging port, yan, kitaon na tong LCD. As you can see, ni-detect dayon ang charging. So, wala na ako gitarog-tarog ang charging. Or wala na ko mangitag angle para lang mo charge siya. But, we discovered another issue mga tech shop, no? After like 10 minutes of charging the phone, naara gihapon siya sa 2%, no? So, which is dili jud siya normal. Kaya dapat na mga maabot na siya mga 5%, but na-stuck siya sa 2%. So, walay nisulod sa battery. So, atong gi-investigate ang issue mga tech shop. Charging good. Padugayan sa nato. So, pag-test na to sa multi-tester mga tech shop, from the charging board na siya 4 volts, and then from charging board to the flex cable nagyapon siya 4 volts. Okay, and then within the motherboard going to the battery terminal, wala na ang 4 volts. So normally na siya sa 3 to 4 volts para masudlan o power or voltage ang battery. But in this case, ang voltahe nga padung sa battery terminal is less than 1 volt. So naay disconnect. So most likely ani mga ka-tech shop, nadaot ang OVPIC. So kanang OVPIC mo na mo protect sa motherboard from overcharging. Yeah, since na daot naman siya, nasunog naman siya, dili na siya kalahos ang atong 3 volts or 4 volts going to battery terminal. Morning less than 1 volt na lang ang lahos sa battery terminal. So meaning mo detect siya nga nag-charge, but mo take pa siya pila ka hours para lang mapun-an og at least 1 bar ang charging niya. So dili siya normal.
So before ko ni proceed og troubleshoot sa katong charging issue mga shop, ako na lang sang taod ang bag-o nga LCD para dili na ta magsigig tanggal-tanggal. Kay kung magsigig tag testing, sige tag tanggal-tanggal sa LCD, na chance nga madaot na hinuon ang LCD port sa motherboard, so mapuna ng issue. So mo to akong lang gitaod ang LCD. So since working on ang charging board, ato naman ning na-fix kay nilisa na to ang charging port. Atong gibutang solder mask ang mga connection pins sa charging port to protect from corrosion. No, kay if mag-corroded gani na ang iyang mga pins, baka sa mga issues sa charging. So I use jumper wire mga shop, no, para ma-direct na ko ang 4 volts going to the motherboard. So basically kana nga dot sa motherboard is directly connected sa battery terminal. So meaning ang 4 volts gikan sa charging o direct na siya supply 4 volts going to the battery terminal. Okay, so tanaw na to if working ba ni siya nga technique mga shop. And then gibutangan lang nako siya og thermal tape to protect the cable or katong jumper wire nga akong gitaod.
Dapat na ani siya voltahi. Wa. Botane eh. Yagid. Tingnan nato eh. Kare style na eh. Problema dugay kay mag-charge. So after few minutes of charging mga ka-tech shop, na-verify na to nga na pun-a na gyud ang iyang battery. So goods na ni siya mga ka-tech shop. Proceed na to sa assembly process, and then ato na inform ang customer nga okay na ang device. One down.
charge na to. Charging. Charging. Alright. So, charge na siya mga ka-tikshop. And as you can see mga ka-tikshop na siya ay 25%. So, iyang battery. Alright. So, successful ang atong repair mga ka-tikshop. And if you're interested in this kind of video, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Let's go! So all the tools that I've used on this video or on this repair mga ka-tikshop, I'll put it on the link on the description, and also I'll tag some items on the description, so much easier na lang ang pag-search sa mga tools. So just in case you want to do a repair yourself or you want to practice repair mobile devices, try to order some tools first. It's on the description, and then you can also watch tutorial videos on my YouTube channel. Let's go. Charging.